Hello everyone! Kumusta po kayong lahat dyan? So while I'm scrolling my message inbox po kanina, may na-receive po akong message galing kay Sir Kent Paul and ito po yung sabi ni Sir. Hello Jolovan, pwede po bang magtanong kung bakit palagi kang positive mag-isip? Kahit sa kabila ng pababatikos at panghuhusga ng mga bashers sa inyo, sana po mapansin ni Idol. Ayan everyone, so sa kay Sir Kent, grabe, isa po ito sa mga pinaka-the best po na questions. So before we start, gusto ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga sellers natin sa TikTok shop for sending a lot of products na mga free samples guys. Oh my gosh, hello! Aray! Okay. Sige na ka. Grabe po talaga si Lord kung sa paanong pamamaraan po siya talaga magbe-bless sa mga deserving na tao guys. And masasabi ko rin po talaga na deserve ko yung mga bagay na meron po ako ngayon. Kasi way back nung nag-aaral pa lang ako ng college, as a working student guys, hindi po talaga ako bumibili ng mga bagong school shoes ko, uniform, kung hindi po talaga siya sirang-sira na. So, instead na yung ibibili ko po ng mga material na bagay, mas inilalaan ko na lang po muna sa mga pangunahing pangailangan po namin sa bahay. Kasi dapat sana every Saturday or Sunday, day off ko. Pero mas pinili ko po na magtrabaho para yung ma-earn ko sa weekend is yun po yung ipinapadala ko sa bahay. At saka yun po yung ipinambibili ko sa mga pangunahing pangailangan po namin. So never po talaga akong bumibili ng mga bagay na pang sarili ko po talaga. Kahit brief ni minsan, hindi po talaga ako bumibili. Kapag hindi po talaga walwal na yung garter niya. So as long as na makagamit ko pa siya, as long as na mapapakinabangan ko pa yung mga bagay na meron ako, go lang. Kasi hindi ko po talaga lubos paisip na kumakain ako sa Jollibee ng fried chicken. Tapos yung pumapasok sa isip ko talaga while kumakain, sinasabi ko na, hello, ang sarap ng kinakain ko ngayon, fried chicken. Pero hindi ko alam kung sa bahay ay may ulam po kami ngayon. Hindi ko alam kung nakakain na ba sila. Kaya pag umuwi po ako galing ng Tacloban, sobrang saya ko po talaga kasi naka-earn na po ako ng 3,000 pesos. So yung 1,000 is pinapang grocery ko siya. Then before naman akong bumalik sa Tacloban, yung 1,000 pesos is ibinibigay ko kay mother. Tapos tinatanggihan pa niya, sabi niya na ibili mo na lang yan ng mga pangunahing pangailangan mo sa school, pamasahe sa Tacloban. Sabi ko sa kanya, meron pa naman akong 1,000 pesos. So, hihingi na lang ako sa kanila if walang-wala na po talaga ako, if gipit na po talaga ako. Yan po yung sabi ko kay mother. So, yung 1,000 pesos is tinitipid ko siya para after next 2 weeks, may soldo na naman kami. Ganon yung parang everyday routine ko pag umuwi ako dito sa amin. And sabi ko kay mother na pag walang-wala na po talaga ako, saka na lang akong hihingi sa inyo. And ito po yung nakaka-proud sa part ko na nakapagtapos pa ako ng college nang hindi pa ako humihingi sa kanila kahit ni piso. But ako pa yung nagbibigay sa kanila. And nakakataban po talaga ng puso. Kaya I'm so happy po talaga and hindi po talaga ako bumibili ng mga pansariling kapakanan ko, yung mga material na bagay. Kasi ramdam ko po talaga at ako po talaga yung nakakakita ng lahat ng kahirapan po namin. Ako po yung pinaka-witness sa mga bagay na walang-wala po talaga kami. Kaya instead na ibili ko siya ng mga luho ko, mas inuuna ko po talaga yung family ko. Kaya ngayon, I came to my realization na siguro deserve ko na po yung mga bagay na ito kasi nung mga panahon na pinagkaitan ko yung sarili ko, nakukuha ko na siya ngayon ng libre lang nang dahil po yun sa pagiging affiliate marketing ko po sa TikTok. So yung mga bagay na meron po ako ngayon, kagaya ng mga relo, mga salamin, mga gamit sa bahay, kahit ano, nakukuha ko siya kapag nagre-request lang ako ng free sample sa TikTok. Tapos pag ipinadala po niya sa akin is wala po akong binabayaran ni piso, ni katiting, wala po talaga. So yung balik kabayaran ko lang is pag dumating na sa akin yung product, i-promote ko lamang po siya. So parang nasabi ko sa sarili ko na, Lord, grabe ka po talaga magbigay ng blessings. Kasi di ba nung mga panahon na dati, oo, gusto kong bumili ng mga bagong gamit pero hindi ako bumibili kasi nga mas inuuna ko yung family ko. Tapos ngayon, parang ito na yung reward niya sa akin na
kahit ano man po yung naisin ko is makukuha ko na siya. Basta mag-apply lang ako ng mga free sample sa TikTok. And you know what guys, na isa sa mga pinaka-favorite ko na mga free samples is itong pagkuha ng mga libro guys. So ngayon, yung pinagkakaabalahan ko po talaga is pagbabasa, which is napakalaking tulong po sa akin. Especially yung Masters Your Emotions. Grabe, sobrang laking bagay po sa akin yung libro na ito kasi dito ko natutunan na hindi lahat ng tao is gugustuhin ka at saka hindi lahat ng tao is mapiplist po natin. So yung Master Your Emotions guys, yung isa sa mga bagay na hindi ako nagpapatinag sa lahat ng mga bashers out there kasi dito ko natutunan na kapag wala tayong ginagawang masama, we should always do the positive things in life. Diba? Kasi sabi dito na if you stay positive in a negative situation, you will actually win. Yes! At saka sa libro po na ito, malalaman mo kung ano yung mga weakness mo and kung paano mo siya malalabanan. Like for example, meron ditong lack of motivation, your procrastination, your fear and discomfort, depression, jealousy, being defensive, stress and worry, caring what people think of you. So dito mo talaga malalabanan lahat ng mga bad emotions mo by changing your interpretations, letting go of your emotions, conditioning your mind to experience more positive emotion guys. At saka napakarami pa pong iba. And you know na grabe yung Master Your Emotions guys na libro. Sobrang worth it po talaga siyang basahin. And dito napakaraming realizations at saka dito mo talaga ma-handle yung positive side of your attitude. Grabe po talaga, napaka worth it po ng libro po nito. And of course, meron din tayo ditong The Strength in Our Scars guys. Grabe, sino na ba dito yung mga sinaktan at saka yung mga hirap mag-move on? Guys, itong libro is nababagay po talaga ito siya sa atin. So, meron ako ditong buy one take one na libro. Ito siya. So, yung The Strength in Our Scars at saka A Gentle Reminder. You know what guys, na dito sa The Strength in Our Scars, yung pinaka-favorite ko po na part is yung page number 15 po siya guys, here. Sabi kasi dito, life has taught me that the people who often love the hardest are the ones who have been hurt the most. And you know what guys na, it took me a long time to realize that not everything in life is meant to be a beautiful story. Not every person we feel something deep and moving with is meant to make a home within us, is meant to be a forever. Sometimes, people come into our lives to teach us how to love, and sometimes, people come into our lives to teach us how to not love, how not to settle, how not to shrink ourselves ever again. Yes, sometimes people leave, but that's okay, because their lessons always stay, and that is what matters. That is what remains. So grabe, sobrang ganda po talaga ng libro po na ito. Napakaraming realization po yung makukuha nyo dito. So sa libro naman po na ito na A Gentle Reminder, kapag nahihirapan kang mag-move on, ito po yung pinaka-perfect timing nyo para malaman yung mga self-worth nyo, tapos ma-feel nyo din pala na, hala, ganito pala ako ka-special as a person, ganito pala ako ka-worth it. So, as of this moment, kailangan muna talagang makapag-move on. Kasi sabi dito, move on, not for anyone else, not to prove to anyone that you can, but rather, do it for yourself. Do it for your future. Let go of what is heavy within you. Move forward with the lessons, carry them inside of yourself. Move on, not because you have something to prove to the outside world, but because you have something to prove to your heart. You have something to prove to your soul. You are worth saving. So save yourself. O diba, grabe talaga yung reminder ng libro po na ito. So napakarami pa po talaga. But hey, there's more kasi meron pa tayo dito ang Declutter Your Mind na libro. So dito mo madi-declutter your thoughts, your life obligations, your relationships, and decluttering your surroundings guys. So you know what, as a breadwinners guys, diba, sobrang hirap maging breadwinner. So dito mo makaklarify your life priorities, identify your core values, and connect your goals to your passions. So grabe, napakalaking tulong po sa akin ng libro na ito.
So ito po yung mga pinagkakaabalahan ko, di ba? And of course, ito kararating lang din po ng ating panibagong products. Bagong-bago po talaga siya. So as you can see here guys, nipi, so wala po talaga akong binabayaran. Kundi pag i-unbox po natin ito siya, all I have to do is to promote yung mga product po na ito. So ngayon, mas ini-invest ko yung sarili ko sa mga bagay na makakapag-grow sa akin. Yung mga bagay na may matututunan po talaga ako. Chanan! Wow! Ang ganda niya guys! Grabe! So ito siya. Ang kapal niya guys na libro. So 101 says that will change the way you think. Ayun. Take small step every day. Hello guys, ang ganda niya. Wow, grabe, ang ganda ng libro na ito guys. Here. So 101 essays. So number 36. Why you should thank the people who have hurt you most in life. So meron dito ang dami niya guys ha. 8 na mga parang reminders din po ito siya. At saka ito naman, the things you need to know about yourself before you'll have the life you want. Here. Ang ganda. So before I end this video, gusto ko po munang sagutin yung question ni Sir Kent Paul po kanina. You know what, Sir, na I am not perfect. Napakaraming pagkakamali na yung naranasan ko. Napakaraming failures na po yung napagdaanan ko. Pero I'm still here. Lumalaban pa rin kahit anong mangyari. So natutunan ko po yung mga bagay na yon sa pagbabasa po ng mga libro po na ito. And you know what, Sir Paul, na na-realize ko as a content creator, diba, na much better po talaga na gawin nating makabuluhan po yung buhay po natin. Especially sa paggamit po ng ating iba't ibang social media platform. Diba? Kasi instead na gamitin natin yung Facebook, kaka-scroll up everyday, kaka-bash sa ibang tao, kakagawa ng negative vibes, katoxican sa social media, bakit hindi natin gawin yung mga social media platform natin na maka-earn? Gawin natin sa napaka-simpleng pamamaraan para makatulong sa iba, para makapag-inspire sa iba, para makipagbigay ng positive vibes sa iba. And kagaya po ng TikTok, di ba? Bakit hindi natin gamitin yung TikTok para maka-earn din po tayo sa pamagitan po ng pagiging affiliate marketing. Kasi aside from the fact na nakalibre ka na sa iba't ibang klase ng products sa TikTok shop, napakarami pa yung natutunan mo dito, di ba? Kaya gawin natin yung mga bagay na makakapagpasaya sa atin, gawin natin yung mga bagay na makakatulong din po sa atin na mag-grow at saka maging better person. So iwasan natin yung mga bagay na makakapagbigay ng negative energy sa ibang tao. Iwasan natin yung mga bagay na makakasakit tayo ng damdamin ng iba, kasi sa platform po na meron tayo ngayon is kailangan po natin siyang gamitin sa napaka-tamang pamamaraan at saka para makatulong din po sa iba. So once again everyone, maraming salamat po talaga sa walang sawang suportan niyo po sa amin, and thank you Lord for all the blessings that I have. Thank you for all the things na na-experience ko at saka may experience ko pa. Thank you sa lahat ng mga good memories. Thank you for all the people na todo suporta po talaga sa amin. Maraming po salamat po talaga sa inyo. So once again everyone, hanggang dito na lang po muna tayo. Always do good things, not only for yourself, but to all the people around you. So once again, maraming salamat. Thank you for the learnings of this kind of books. Marami pa pong libro yung paparating po sa akin, kaya thank you. And yes, I am not perfect person, pero I'm doing myself to improve. And gusto ko talagang masuklian yung mga bagay na ginawa niyo po para sa amin. So thank you, and see you again on our next video. I love you very much.